Sa isang maliit na baryo sa bayan ng San Vicente, tuwing 6:00 pa lang ng umaga ay maririnig na ang kalansing ng mga lata at tunog ng gulong ng kalawangin na kariton ni Lolo Herminio Minyong Alcacid. Mabagal siyang naglalakad, nakayuko, suot ang kupas na sombrero at lumang t-shirt na may mansa ng langis. Sa likod ng kariton ay nakasabit ang lumang sako na puno ng mga bote at bakal na pinaghirapan niyang ipunin sa buong linggo. Eto na naman si Kalawangin. Sigaw ng isang lalaki mula sa tindahan, si Berto Manlapig, habang umangisi. Aba, hindi pa rin nauubos ang kalawang mo, Lolo Minyong. Baka pati kariton mo guguho na. Tawanan ang mga nakikinig, kasama si Nida Katapang na may hawak pang pamaypay. Berto, baka nga mamaya pati balat ni Lolo kalawangin na rin. Ha ha ha, sabay tawa ng malakas. Ngumiti lang si Lolo Minyong. Pilit na inilingon ang kanyang mukha at marahang sumagot. Mas mabuti ng kalawangin sa trabaho kesa kalawangin sa kabutihan. Hindi na siya tuminging muli sa kanila. Kinuha niya ang mga bote sa gilid ng kalsada, pinunasan ng basahan at isa-isang inilagay sa kanyang kariton. Lo, magpahinga ka muna, wika ng batang si Kiko, 7 taong gulang na madalas sumunod sa kanya. Ang init po ngayon, baka mahilo ka. Mumiti si Minyong at hinaplos ang ulo ng bata. Kiko, kapag huminto ako, wala akong maiuwing bigas mamayang gabi. Pero salamat ha, mabait ka talagang bata. Habang naglalakad siya patungo sa susunod na kanto, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga paa at ang paninikip ng kanyang likod. Ngunit tuloy pa rin siya sapagkat sa bawat kalakal na kanyang makukuha, nakikita niya roon ang pag-asa. Ang pag-asang balang araw, makikita niyang muli ang apo niyang si Ellison. Noong araw, si Minyong ay isa sa mga magagaling na karpintero sa bayan. Marami siyang natulungan sa pagpapatayo ng bahay at mga proyekto ng barangay. Ngunit isang gabi, dahil sa isang lumang kable ng kuryente, nasunog ang kanyang tahanan. Wala siyang nasagip kundi ang lumang larawan ng kanyang anak na si Mira at ng apo niyan si Ellison na nooy 3 taong gulang pa lamang. Simula noon bumagsak ang lahat. Naubos ang ipon, nagkasakit at walang tumulong kundi ang sarili. Wala siyang ibang alam gawin kaya't sinubukan niyang mamulot ng mga bote at bakal sa tambakan. Doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Ang pagiging kalawangin ng San Vicente. Tuwing dadaan siya sa palengke, napapatingin ang mga tao. Ang iba'y umiiwas, ang ilan na may pinanitatawanan siya. Ay Diyos ko, Minyong, maghilamos ka naman. Baka pati kaldero namin matalawang sa tingin mo. Sigaw ni Nida minsan habang nagbebenta ng gulay. Tahimik lang si Lolo Minyong. Pinulot niya ang lata sa gilid ng tindahan at mahinahong sumagot. Ang dumi sa muka, madaling huhasan, pero ang dumi sa puso, matagal bago mawala. Pagkatapos ng isang buong araw ng pagod at init, umuuwi siya sa barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Ibinababa niya ang kariton sa tabi, saka humihinga ng malalim. Sa mesa, nakalagay ang isang baso ng tubig at isang lumang larawan. Larawan ni Ellison na nakangiti habang nakasuot ng lumang t-shirt. Kamusta ka na, apo? Mahinahon niyang wika habang hawak ang larawan. Siguro malaki ka na ngayon. Baka may trabaho ka na. Baka di mo na ako naaalala. Pero ayos lang. Basta't alam kong masaya ka. Sapat na yon kay Lolo. Tahimik ang gabi. Maliban sa huni na makakuliglig sa paligid. Binuksan ni Minyong ang maliit na radyo na nakuha niya sa basurahan. Pumapasok pa ang tunog kahit garalgal. Magandang gabi po mga kababayan, sabi ng announcer. Napangiti siya. Kahit paluma, sapat na para maramdaman niyang may kausap siya sa gabi. Bago matulog, tinupi niya ang kanyang maruming pantalon at inilagay sa gilid ng papag.
Hinaplos niya ang peklat sa kanyang kamay na tanda ng dating pagkakarpintero. Kung buhay ka pa, Mira, bulong niya. Masaya siguro tayo. Pero ayos lang, andito pa rin ako para kay Ellison. Kahit ganito ang buhay ko. Sa labas ng bahay, dumaan si Berto at narinig ang tinig ng matanda. Aba, kinakausap pa yata ng kalawangin ng hangin. Loko-loko na talaga. Sabay tawa at turo sa barong-barong. Ngunit hindi na sumagot si Minyong. Tumalikod siya at pumikit. Hawak pa rin ang larawan ng kanyang apo. Habang dahan-dahang sumisilip ang buwan sa bubong na butas, may munting ngiti sa labi ni Lolo Minyong. Sapagkat sa kanyang puso, may panibagong lakas na bumubulong. Basta may dahilan para magpatuloy, hindi kailanman kalawangin ang dangal. Sa labas ng kanyang tahanan, tila musika ang tunog ng hangin na pumatama sa kalawangin niyang kariton. Ang parehong kariton na saksi sa lahat ng kanyang paghihirap at pag-asa. At sa gabing iyon, habang nakapingin sa larawan ni Ellison, pinangako niya sa sarili, hanggat kaya ko, ipaglalaban ko ang bawat araw. Para sa kanya, sa tahimik na umagang iyon, maagang nagising si Lolo Minyong. Habang pinipiga niya ang basahan sa balde ng tubig, marahang tinawag niya ang batang natutulog sa papag. Ellison, apo, gumising ka na. Tanghali na. Papasok ka pa sa eskwela. Bumangon si Ellison, 11 taong gulang pa lamang noon. Payat, morenong bata na may malalalim na mata. Hinilamos niya ang malamig na tubig sa mukha at ngumiti sa lolo niya. Lo, may almusal po ba? Ngumiti si Minyong, inilapag ang piraso ng tinapay na may margarina. Ito lang muna ha, apo. Pero kapag may sobra akong bakal mamaya, bibili tayo ng itlog. Habang kumakain si Ellison, nakatingin siya sa lumang kariton ng kanyang lolo na nakaparada sa labas. Halos tuwing umaga, kasabay ng pagpasok niya sa paaralan, umaalis din si Lolo Minyong para mamulot ng bote at bakal. Hindi ito kailanman nahiya sa ginagawa. Ngunit sa murang edad, ramdam ni Ellison ang mga matang mapanghusga ng mga tao. Noong bata pa siya, madalas siyang isama ni Mira, ang kanyang ina, sa simbahan. Maalaga, mahinahon at palangiti ito. Ngunit isang gabi, habang pauwi sila mula sa trabaho, bumangga ang sinasakyan nilang jeep sa isang truck sa highway. Si Mira ay agad pumanaw. Si Ellison naman, sa loob ng ospital, ay umiiyak habang yakap ng kanyang lolo. Lo, si mama po. Shh! Marahang bulong ni Minyong habang pinipigilan ang luha. Andito lang apo-apo. Hindi kita pababayaan. Mula noon, si Lolo Minyong na ang naging ama, ina at pamilya ni Ellison. Ang ama nitong si Victor Cruz ay nangakong magpapadala ng tulong mula sa abroad. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, tuluyan na itong nawala sa komunikasyon. Wala nang balita, ni sulat, ni tawag. Kaya't kahit mahirap, tinaguyod ni Minyong ang pag-aaral ng apo sa pamamagitan ng pangangalakal. Tuwing hapon, pag-uwi ni Ellison galing eskwela, tinutulungan niya ang lolo sa paghihiwalay ng mga bote at bakal. Lo, bakit po hindi na lang kayo magpahinga? Tanong ng bata habang nag-aayos ng mga lata. Habang may latas pa ako, apo, dapat nating gamitin. Hindi tayo pwedeng umasa sa awa. Ang pawis ng marangal, mas mabango kaysa sa bulaklak ng tamad. Lumipas ang mga taon at naging honor student si Ellison. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, hindi pa rin siya tinantanan ng mga tukso ng mga kaklase. Mabaho ka na naman, anak ng mga ngalakal. Sigaw ng isa sa kanila, si Ronnie, habang tinatakpan ng gilong. Baka kalawang ang baon niyan, dagdag ng iba, sabay tawa. Tahimik lang si Ellison, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nag-aapoy na determinasyon. Lo, sabi niya isang gabi habang nag-aayos ng bag, balang araw, hindi na nila ako pagtatawanan. Balang araw,
Magugulat sila kung saan ako makakarating. Ngumiti si Lolo Minyong, bahagyang tinapik ang balikat ng apo. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila, apo. Ang tunay na tagumpay ay yung marunong kang tumulong kahit matagal ka nilang minamaliit. Ngunit alam ni Ellison sa puso niya, gusto niyang makitang nakangiti ang kanyang lolo na walang pangamba sa kinabukasan. Gusto niyang mabayaran ang lahat ng luha at pagod na nakikita niya tuwing gabi. Isang araw habang nagwawanis sa bakuran ng paaralan, nilapitan siya ng guro nilang si Ma'am Lita. Ellison, may scholarship program ang lungsod para sa mga mahihirap pero matatalino. Gusto mo bang subukan? Nanlaki ang mga mata niya. Talaga po, ma'am? Oo, kailangan mo lang ipasa ang exam at magpakita ng dedikasyon. Alam kong kaya mo. Pag-uwi niya, agad niyang niyakap ang lolo niyang pawisan at pagod. Lo, may pagkakataon po akong makapasok sa Maynila? Scholarship daw. Nagulat si Minyong, sabay haplos sa buhok ng apo. Ellison, baka mahirapan ka ron. Malayo ako. Hindi po, Lo. Kakayanin ko. Para po sa atin ito. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ni Minyong ang bituin sa langit, may luha sa kanyang mga mata. Mira, anak, mukhang tama ang anak mo. May pag-asa pa. Ngunit bago umalis si Ellison patungong Maynila, isang eksena muna ang hindi niya malilimutan. Sa tapat ng kanilang bahay, habang nag-aayos ng mga gamit, dumaan sina Berto at Nida. Aba, saan pupunta ang apo ng Kalawangin? Magkakolekta ng bote sa Maynila? Pang-aasar ni Berto. Hindi na sumagot si Lolo Minyong, ngunit humarap si Ellison. Hindi po, pupunta po ako para matuto. At kapag bumalik ako, sana po may makita kayong bago sa akin. Hindi kalawang, kundi kinang. Tahimik ang paligid. Napatigil si Nida at sa unang pagkakataon, wala itong naisa. Lumipas ang huling gabi bago bumiyahe si Ellison. Habang nakahiga sa papag, hawak niya ang kamay ni Lolo. Lo, kapag naging piloto ako balang araw, ipagmamaneho ko kayo ng eroplano. Tumawa ang matanda, mahina pero masaya. Apo, kahit kariton lang, masaya na ako basta't kasama kita. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga tawa, parehong alam nilang iyon ay simula ng bagong yugto ng pag-asa, sakripisyo at isang pangako na balang araw. Sa pagitan ng langit at lupa, si Ellison ay lilipad hindi lang para sa sarili, kundi para sa lolo niyang minsang tinawag ng mundo na kalawangin. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang bumigat ang bawat araw para kay Lolo Minyong. Sa edad na 70, ramdam na ng kanyang mga tuhod ang bawat hakbang at ang dating magaan na kariton ay tila bato na binubuhat niya araw-araw. Tuwing umaga, habang bumubungad ang araw sa ibabaw ng San Vicente, makikita ang matanda, nakayuko, pawisan at nanginginig ang mga kamay habang itinutulak ang kariton na puno ng mga kalakal. Minsan ay napapahinto siya, pinipisil ang tuhod na tila nag-aapoy sa sakit ng rayuma. Aba Minyong, bulong niya sa sarili, hindi ka na bata, pero kailangan pa rin kumayod. Sa kabilang dulo ng kalsada, may grupo ng mga tambay na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Pinamumunuan sila ni Teban Gardosa, isang lalaking kilala sa barangay dahil sa kanyang kayabangan at bisyo. Kasama niya ang mga barkadang sina Junboy at Erning, mga walang trabaho na araw-araw lang nag-iinuman sa gilid ng kalsada. Ay heto na si Kalawangin, sigaw ni Teban habang tinuturo si Lolo Minyong na dahan-dahang nagtutulak ng kariton. Amoy tambakan, hahaha! O pare, baka naman mahulog yan sa kanal. Ang baho pa naman. Tawanan ang barkada, sabay-saboy ng balat ng mani sa kalsada. Hindi kumibo si Minyong. Sa halip, mumiti lamang siya at mahinahong sumagot. Mas mabuting kumalawang sa trabaho kaysa sa kaluluwa. Napatigil si Teban at napailing. Oh, narinig niyo yon? Aba, marunong pang magpatawa. Si Kalawangin. Ang yabang ha? Sabay hagis ng lumang lata sa kariton ni Minyong. Sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang ugali ng matanda. Patuloy siyang naglakad.
iniwasan ang away at nagpasalamat pa sa mga taong nagbibigay ng kahit kaunting kalakal. Pero sa tuwing dumadaan siya sa lugar ni Teban, palaging may pangungutya. Isang hapon, habang pababa siya sa maliit na tulay na gawa sa kahoy, biglang umambon. Dumulas ang gulong ng kariton at nawalan siya ng balanse. "Ay Diyos ko!" sigaw niya habang halos mahulog sa gilid ng tulay. "Lo, huwag po!" sigaw ng batang si Kiko, isang 10 taong gulang na kapitbahay na palaging nagmamasid sa kanya. Agad itong tumakbo, hinawakan ang braso ni Lolo Minyong at buong lakas na hinila ito paakyat. Nanginginig at hingal na hingal si Minyong habang nakahawak sa railing ng tulay. "Salamat Kiko, salamat apo," aniya habol ang hininga. "Kung hindi ka dumating, baka nalaglag na ako." Umiti si Kiko. "Lo, wag niyo na pong buhatin to, ako na po." Kinuha niya ang lubid ng kariton at marahang itinulak ito pataas. "Sabi ni Mama, kapag nakakita araw ng matanda, tulungan mo kasi baka darating ang araw, ako naman ang ganitong edad." Napangiti si Minyong, bagaman may luha sa gilid ng mata. "Ang bata mo pa, pero mas malinis ang puso mo sa ilan na matagal ko nang kakilala." Nang makarating sila sa kanto, dumaan muli sila sa grupo ni Teban. Agad napansin ng mga ito ang pagod at putik sa katawan ng matanda. "O kalawangin, nag-swimming ka ba sa kanal?" "Ha ha ha," sigaw ni Junboy. Ngunit bago pa makasagot si Minyong, sumabat si Kiko, matapang na tumingin sa kanila. Mas mabuti na pumamoy tambakan kesa amoy alak at sigarilyo buong araw. Natahimik ang grupo. Tinitigan nilang bata, ngunit hindi na nagsalita pa si Teban. Napangiti si Minyong at marahang hinawakan ang balikat ni Kiko. "Tama na yan apo. Hindi natin kailangang ibaba ang sarili natin para itama ang mali nila." Pag-uwi nila, naglatag ng banig si Kiko sa maliit na kubo ni Lolo Minyong. "Lo, dito po muna kayo humiga. Magpahinga po kayo ah." "Salamat anak," wika ng matanda habang nakahiga. "Alam mo, minsan naiisip ko, kung marami lang sanang katulad mo, baka mas magaan ang mundo." Sa labas, patuloy pa rin ang ambon. Sa ilalim ng marupok na bubong, naririnig ni Minyong ang bawat patak ng ulan. Parang musika sa pandinig niya. Sa mga sandaling iyon, naisip niyang hindi lahat ng tao katulad ni Teban. May mga kabataan pa ring marunong rumespeto at may malasakit sa kapwa. Kinabukasan, maagang bumangon si Minyong at sinubukang ayusin ang sirang gulong ng kariton. Lumapit si Kiko, may dalang bagong tornilyo. "Lo, galing puto kay tatay. Sabi niya ipalit niyo raw dyan." Napangiti si Minyong. "Sabihin mo kay tatay mo, salamat ha. Mabubuting tao talaga kayo." Nang maayos na ang kariton, tumingin siya sa langit. "Salamat din Diyos ko at binigyan mo ako ng mga tulad nila." Habang naglalakad papunta sa bayan, may bahagyang ngiti sa kanyang muka. Kahit masakit ang tuhod at mabigat ang kariton, tila magaan ang dibdib ni Lolo Minyong. Hindi niya alam, pero sa simpleng tulong ng isang batang gaya ni Kiko, muling nabuhay sa kanya ang pag-asa na kahit gaano kalupit ang mundo, may mga pusong nananatiling dalisay. At habang lumalayo siya, marahang sumisipol, dala ang kariton at bagong lakas, habang ang araw ay muling sumisikat sa likod niya, nag-iiwan ng liwanag sa kalawangin niyang mundo. Sa Maynila, unti-unting nasanay si Ellison Cruz sa buhay na puno ng pagod at sakripisyo. Sa umaga, nag-aaral siya sa kolehiyo bilang iskolar sa kursong Aviation Engineering. Sa gabi naman, nagtatrabaho siya bilang janitor sa isang maliit na hangar sa Villamor. Ang mga kamay na dati sanay lang sa pagtulong kay Lolo Minyong sa pangangalakal, ngayoy sanay na sa pagpunas ng langis, sa sahig at pag-aayos ng mga lumang kagamitan ng eroplano.
Ellison, pakidala nga tong mga wench sa maintenance room. Sigaw ng matandang mekaniko na si Mang Arturo. Opo, Mang Art. Mabilis na sagot ni Ellison habang pinupunasan ang pawis. Tuwing break, madalas siyang tumingin sa mga eroplanong lumilipad sa itaas. Ang bawat paglipad ay tarang paalala ng tangako niya na balang araw siya rin ay lilipad, hindi lang para sa sarili, kundi para kay Lolo Minyong. Sa dormitoryo kung saan siya tumutuloy, sa maliit na drawer na yari sa kahoy, may nakaipit na lumang larawan ng lolo niya. Madalas niya itong tinititigan bago matulog. Lo, bulong niya habang hinahaplos ang larawan. Malapit na po. Konting tiis na lang. Sa kabila ng lahat, hindi naging madali ang buhay sa Maynila. May mga gabi na wala siyang hapunan at minsan, tubig lang ang kanyang tanghalian. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang lolo niyang nag-iisa sa San Vicente, muling nabubuhayan ng loob si Ellison. Tuwing Pasko, naglalaan siya ng kaunting ipon, madalas 200 piso lang, kasabay ng liham na ipinapadala sa probinsya. Lo, Merry Christmas po. Sana po kumakain kayo ng maayos. Mag-iingat kayo palagi. Nag-aaral pa rin po ako at nangangarap para sa atin. Mahal na mahal ko po kayo, Ellison. Ngunit ang mga liham na iyon, sa halip na makarating kay Lolo Minyong, ay madalas napupunta sa maling kamay. Si Berto Manlapig, ang kapitbahay nilang laging nambubuska, ay may ugaling makialam sa mga sulat na nakasabit sa lumang poste ng barangay. Aba, may sulat na naman tong kalawangin na to? Galing sa Maynila o, sabi ni Berto habang tinatawanan si Nida. Baka naman nang hihingi na tong apo niya. Ha ha ha! Tawa si Nida. Sino ba namang mag-aaksaya ng oras magsulat sa tulad niyang amoy kalawang? Buti nga't may umaabot pa dyan. At pagkatapos, winawalang hiya nila ang mamasulat. Minsan sinusunog, minsan tinatapon. Habang sa kabilang dulo ng bayan, si Lolo Minyong ay nakaupo sa tabi ng kariton, pagod na pagod, hawak ang bote ng tubig at nakatingin sa malayo. Lumipas na halos 2 taon mula noong huling liham na natanggap niya. Araw-araw, initingnan niya ang lumang poste, umaasang may makikita siyang sobre na may pangalang Herminio Alcacid. Ngunit palaging wala. Baka nakalimutan na ako ni Ellison, bulong niya minsan habang tinatakpan ang kariton ng lumang tolda. Siguro abala na siya sa buhay niya, pero ayos lang basta masaya siya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pangangalakal. Kahit mabigat na ang katawan, kahit namamaga na ang tuhod, tuloy pa rin. Para sa pag-asa, sabi niya palagi kay Kiko na madalas pa ring bumisita. Habang may silbi pa ako, hindi ako titigil. Minsan, sa gitna ng ulan, dumating si Kiko sa bahay ni Lolo. May hawak na sobre. Lo, may sulat po kayo. Naiwan po sa opisina ni Kapitan. Nabigla si Lolo Minyong. Ha? Galing kanino? Hindi ko po alam, Lo, pero nakasulat po para kay Lolo Minyong. Nang buksan niya ang sobre, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang tinta ng pangalan ay halos nabura na sa ulan, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat sa loob. Lolo, hintayin mo ako. Pangako, darating ako, walang halong palamuti o mahahabang salita. Ngunit sapat iyon para muling buhayin ang apoy sa puso ng matanda. Tumulo ang kanyang luha habang marahang hinahaplos ang liham. Salamat, Apo. Hindi mo ako kinalimutan, wika niya, habang pinipisil ang papel na parang kayamanan. Simula noon tuwing gabi bago matulog, inilalagay niya ang liham sa ilalim ng unan. Para bang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing paggising sa umaga. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Kiko na parang mas masigla ulit si Lolo Minyong. Lo, bakit parang mas masaya kayo ngayon? Gumiti ang matanda. Sabay sabing, kasi Apo, minsan isang liham lang mula sa taong mahal mo, sapat na para bumalik ang sigla ng puso.
Sa kabilang banda, si Ellison ay patuloy pa ring nagsusumikap. Nakapasa siya sa midterm exams at unti-unti nang tinuturuan ng mga pilot instructor ang mga basic principles ng flight operations. Isang gabi, habang naglilinis siya sa hangar, nilapitan siya ni Mang Arturo. "Ellison anak, alam mo minsan naiinggit ako sa katulad mo." "Ha? Bakit po Mang Art?" "Kasi kahit pagod na pagod ka, may ngiti ka pa rin. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas." Mumiti si Ellison sabay sagot, "May dahilan po kasi ako Mang Art. May taong naghihintay sa akin at ayokong masayang ang sakripisyo niya." Habang papalubog ang araw, nakatingin siya sa eroplano na dahan-dahang lumilipad sa kalangitan. Sa isip niya, bumabalik ang imahe ni Lolo Minyong, ang amoy ng kalakal, ang marupok na kariton, ang tinig na palaging puno ng pag-asa. "Lo," mahinahon niyang sabi, konti na lang at makikita mo ako." At sa gabing iyon, habang nakahiga sa dormitoryo, isinulat niya sa lumang papel ang parehong mga salitang minsan ang nagbigay ng pag-asa sa kanyang lolo. "Lolo, hintayin mo ako. Pangako, darating ako. Mainit ang araw noon sa San Vicente." At kahit nanginginig na ang tuhod ni Lolo Minyong, tuloy pa rin siya sa pagtulak ng kariton. Siksikan ang mga kalakal, bote, yero at ilang lumang bakal na binili niya sa isang junk shop. Pawisan na pawisan siya at halos hindi na makalakad sa bigat. Sa di kalayuan, nakaupo sa ilalim ng punong mangga ang grupo ni Teban Gardosa, Junboy at Erning. May hawak silang alak at halatang may tamana sa mukha. Nang makita nila si Lolo Minyong na dahan-dahang dumaraan, nagsimulang magbulungan at magnisian. "O ayan na naman ang amoy tambakan?" sigaw ni Teban. Parang hindi na talaga nadadala si Kalawangin ah. Napatingin lang si Minyong sa kanila, marahang ngumiti at nagpatuloy sa pagtulak ng kariton. Ngunit hindi natuwa si Teban. Tumayo ito, lumapit at harang-harang ang daan. "Hoy, matanda! Hindi mo ba naririnig kapag kinakausap ka? Ang yabang mo ah! Kahit amoy kalawang, di man lang sumasagot." "Pasensya na iho," mahinahong sagot ni Minyong. "Wala akong ginagawang masama. Dadaan lang ako." Pero imbes na umalis, tinulak ni Teban ang kariton ng malakas. Sa latas ng pagkakatulak, tumapon ang mga bote sa kalsada at nabasag sa simento. Napaupo si Lolo Minyong sa lupa, natigilan at agad napasigaw sa sakit nang magalusan ang kanyang braso. "Aray!" wika niya habang hawak ang sugat na dumudugo. Tumawa ang mga tambay. "Aba, tingnan mo! Nagkalat ang yaman mo, Kalawangin." Sabay hagis ni Junboy ng basyo ng alak sa gilid. Sumabat si Nida Katapang, na noon ay nakatambay din sa tapat ng tindahan. "Tigilan niyo na yan, mga loko kayo. Wala ng pag-asa yang matandang yan. Kahit anong linis, amoy tambakan pa rin." Hindi na nakapagsalita si Lolo Minyong. Isa-isa niyang pinulot ang mga bote habang nanginginig ang kamay. Bawat bote ay tila piraso ng dignidad niyang pilit niyang binubuo. Habang umaagos ang dugo sa kanyang braso, marahan niyang bumulong. "Hindi ako sisigaw, anak, dahil alam kong darating ang kabayaran." Sa kabilang bahagi ng kalsada, may isang dalagang naglalakad, si Rina Maniego, estudyante ng journalism sa kolehiyo sa kabilang bayan. May dala siyang cellphone at notebook. Laging nag-aabang ng mga kwento para sa proyekto niya tungkol sa realities of poverty. Nang makita niya ang eksena, agad niyang inilabas ang cellphone at lihim na kinuhanan ng video. Hindi niya alam kung matatawa ba o maaawa. Ang matandang walang kalaban-laban, pinagtutulungan ng mga kabataang dapat sana'y protektor ng mga nakatatanda. Sa huli, naisipin niyang baka makatulong ang pagvideo
para makita ng mga tao ang realidad ng diskriminasyon. Pag-uwi ni Rina, in-upload niya ang video sa social media. Ang caption niya, "Ang kalawangin ng San Vicente, isang matandang nangangalakal na patuloy na lumalaban sa kabila ng pangungutya." Sana ay makita ng mga tao kung gaano kahirap ang ganitong buhay. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, iba ang naging resulta. Sa halip na simpatiya, pinagtawanan ng mga netizen ang video. "Hahaha, kalawangin nga, sana nagpa-pressure wash muna. Bakit hindi na lang humiga sa junk shop? Mukha naman siyang parte ng tambakan. Grabe, kahit sa video, amoy ko ang kalawang. Lol." Ilang komento lang iyon sa libu-libong nanlait at nambastos. Ang iba pa, ginamit ang mukha ni Lolo Minyong bilang meme. May mga edit na may caption na, "Ang bagong superhero, si Kalawang Man." Nang sumunod na araw, halos buong baryo ay pinag-uusapan na ang video. Sa sari-sari store, sa barberya, sa palengke, lahat ay may opinyon. "Napahiya yung matanda, viral na daw siya," sabi ng isang lalaki habang umiinom ng kape. "Aba, buti nga sa kanya. Kung di siya lumalabas sa kalsada, di siya mapapahiya," sagot ni Nida, sabay tawa. Samantala, si Lolo Minyong walang kaalam-alam sa nangyari. Tahimik siyang nag-aayos ng kariton. Hawak-hawak pa rin ang panyo na may bahid ng dugo. Dumaan si Kiko at may dalang pandesal. "Lo, ito po, bigay ni Mama, para po may almusal kayo." "Salamat, Kiko," sagot ni Minyong, pilit nang umingiti. "Mabuti na lang at may mga tulad niyo pa." Nang marinig ni Kiko ang mga tao sa tindahan na nagtatawanan tungkol sa viral video, agad niyan sinabihan si Lolo. "Lo, huwag niyo pong panoorin yung video na pinost nila. Hindi naman po totoo yung mga sinasabi nila." Ngumiti lang si Minyong. "Anak, kung kilala mo ang sarili mo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa mundo. Ang mahalaga, alam mong wala kang ginawang mali." Pag-uwi niya sa bahay, binuksan niya ang kahon kung saan nakalagay ang liham ni Ellison. Binasa niya muli ang mga salitang, "Lolo, hintayin mo ako. Pangako, darating ako." Hinaplos niya ito at mahinahong ngumiti. "Sana dumating ka na, apo, kasi pagod na si Lolo." Habang sa kabilang dako, si Rina ay tahimik na nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng mga tao. "Hindi ito ang gusto kong mangyari," sabi niya, sabay punas ng luha. Hindi nila nakita ang kabutihan sa likod ng kalawang. Muli niyang binuksan ang video. At habang pinapanood ang matanda na pilit bumabangon, napaisip siya, "Babalik ako sa San Vicente. Kailangan kong itama ito." Sa gabing iyon, sa tahimik na baryo, tanging tunog ng kuliglig at kalansing ng mga bote ang maririnig. Si Lolo Minyong, pagod ngunit nanatiling marangal, ay muling sumumpa sa sarili. "Hindi ako sisigaw, anak. Maghihintay lang ako. Darating ang araw, makikita nila ang katotohanan." Makalipas ang 3 taon, isang kakaibang tanawin ang gumulat sa mga taga San Vicente. Sa malawak na lupain malapit sa kalsada ng bayan, isang puting pribadong eroplano ang dahan-dahang lumapag sa bakanteng lote. Ang logo ng isang kilalang airline company ay nakapinta sa gilid nito, Solarex Airlines. Halos magtakbuhan ng mga bata at mga residente, nag-uusyoso at nagtuturo-turo. "Uy, may eroplano. Baka artista yan," sigaw ng isa. "Binibiko mayaman ta politiko ang bumisita," sabi ni Nida katapang habang nag-aayos ng buhok at pilit na pinapansin ang sarili. Bumukas ang pinto ng eroplano at mula rito ay bumaba ang isang binatang piloto. Matangkad, maayos ang tindig at may dalang maliit na bag. May suot siyang dark sunglasses
At sa unang tingin, wala ni isa sa mga tao ang napapansin kung sino siya. Tahimik lamang siyang naglakad, tinatanggap ang hangin ng probinsya at pinagmamasdan ng mga pamilyar na daan. Sa bawat hakbang, bumabalik ang mga alaala, ang tunog ng kalansing ng kariton, ang amoy ng bakal at ang tinig ng isang matandang palaging nagsasabi, "Mas mabuting kumalawang sa trabaho kaysa sa kaluluwa." Pagdating niya sa baryo, napansin niya agad ang pagbabago. Ang dating masiglang kalye ay tila malungkot na ngayon. May mga bakanting bahay, may mamalumang signage. At sa dulo ng kalsada, nandoon ang lumang barong-barong na halos gumuho na. Napalunok si Ellison at dahan-dahan siyang lumapit. Bago pa siya makapasok, nakita niya si Kiko na ngayon ay binatilyo na. "Kuya, sir, sino po kayo?" Tanong ng binata, halatang nagulat sa mamahaling uniforme. Tinanggal ni Ellison ang salamin at numiti. "Ako si Ellison, apo ako ni Lolo Minyong." Napatakip ng bibig si Kiko, halos hindi makapaniwala. Si Kuya Ellison? Yung apo ni Lolo? Diyos ko po!" Napayuo siya at agad na tumakbo papasok. No, si Kuya Ellison po bumalik na." Sa loob, si Lolo Minyong ay nakahiga sa lumang papag, maputla at payat, ngunit gising. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa tabi niya ay nakapatong pa rin ang lumang liham na nagsasabing, "Hintayin mo ako." Nang marinig niya ang pangalan ng apo, napailing siya. Wari hindi makapaniwala. Si Ellison? Pumasok si Ellison at sa sandaling iyon, bumagal ang mundo. Tumigil siya sa pintuan at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita niyang muli ang taong bumuo sa kanya, ang lolo niyang matagal nang itinuring na inspirasyon. "Lo," mahinahong sabi niya, nangingilid ang luha. "Lo, tinupad ko ang pangako ko." Lumapit siya, lumuhod sa tabi ng papag at mahigpit na niyakap ang matanda. Napahikbi si Lolo Minyong habang pinipilit igalaw ang kamay upang haplusin ang mukha ng apo. "Ellison, apo ko, ikaw nga ba yan?" "Oo, Lo, ako to. Pilot na po ako ngayon. Hindi nyo na kailangang magtrabaho. Tapos na po ang paghihirap ninyo." Hindi nakasagot si Lolo Minyong agad. Napahagulgol siya, pinilit ngumiti sa kabila ng panghihina. "Salamat anak, hindi ko akalaing darating ka pa." "Lo, sorry kung ngayon lang. Ang dami ko pong gustong sabihin, pero mula ngayon, ako naman po ang bahala sa inyo." Lumapit si Kiko, pinunasan ang luha sa mata. "Sabi ko sa inyo, Lo, babalik talaga si Kuya Ellison. Sabi niyo nga po, ang tangako ng taong marangal, hindi nabubura." Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang nakapagpahinga si Lolo Minyong. Habang pinagmamasdan ni Ellison ang paligid, napansin niya ang mga lumang bote, sirang kariton at mga punit na papel. Sa isang sulok, may lumang radyo, garalgal pa rin ang tunog. Naalala niya kung paano iyong binabantayan ng lolo niya tuwing gabi. Kinabukasan, maaga siyang naglakad sa baryo. Nakita niya ang mga dating nambastos kay Lolo Minyong, si Teban at ang barkada, nakaupo pa rin sa parehong pwesto, lasing. Walang pagbabago. "Uy, tingnan niyo yung dumaan. Pilot oh." Sabay turo ni Juneboy. "Baka turista." "Hahaha." Ngumiti lang si Ellison. "Hindi po turista. Taga rito rin ako." Napatingin si Teban. "Ha? Sino ka naman?" "Ellison Cruz, apo ni Lolo Minyong Alcacid." Biglang natahimik ang grupo. Ang mga tawa ay napalitan ng kaba. "Ha? Yung kalawangin na lolo mo? Buhay pa ba yun?" Tanong ni Teban. Nangingiti pa, pero halatang kinakabahan. Tumingin si Ellison ng diretso sa mga mata nila. "Oo, buhay pa. Pero hindi nyo na kailangang magtanong kung anong kalagayan niya ngayon. Malapit nang magbago ang lahat." Iniwan niya silang nagkakatinginan
At habang naglalakad palayo, isang tahimik na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi ngiti ng pag-iiganti, kundi ng panibagong simula. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ni Lolo Minyong na natutulog, marahan niyang sinabi, "Lo, hindi ko sila pagbabayaran ng galit, pero tuturuan ko silang lahat ng leksyon kung ano ang tunay na ibig sabihin ng dangal." Tumingin siya sa liham na luma na at nagkulay dilaw sa paglipas ng panahon. Ito ang umpisa, Lo. Hindi na kalawang ang titingnan nila pag narinig ang pangalan niyo, kundi kinang. At sa labas ng barong-barong, habang ang buwan ay kumikislap sa langit, maririnig ang tunog ng isang eroplano na dumaraan sa itaas, tila simbolo ng pagbabalik ng apo at ng bagong pag-asa para sa matandang tinuring na kalawangin ng bayan. Kinabukasan, maaga pa lang ay may ingay na sa buong baryo ng San Vicente. Umalingaw-ngaw ang busina ng isang malaking truck na pumarada malapit sa tambakan. May mga taong nagtataka, nagsilabasan sa kani-kanilang bahay at nagsimula ng magtanong. "Ano to? May pelikula ba?" Tanong ni Nida katapang habang nagsusuklay sa tapat ng tindahan. "Bas-relief goods, Nida?" Sigaw ni Berto, na agad naglakad palapit, sabay ngisi. "O baka pinadala ng bagong mayor?" Kunit nang bumaba mula sa truck ang mga lalaki na nakauniporme at bitbit ang mga bagong makina, timbangan at mga recycling drum, lalong nag-ingay ang mga tao. Maya-maya, dumating si Kapitan Doro, ang hepe ng barangay, dala ang mikropono. "Magandang umaga po sa lahat. Pinapatawag ko ang buong barangay kasi ngayong araw ay formal nating ilulunsad ang isang proyekto na magbibigay ng trabaho at kabuhayan dito sa San Vicente." Nagbulungan ang mga tao na puno ng saya at pag-asa ang paligid. Ang tawag sa proyekto, dagdag ni Kapitan, ay Recycling and Aviation Outreach Program. Isa itong proyekto na layong tulungan ang mga mangangalakal habang itinuturo rin sa mga kabataan ang kaalaman tungkol sa aviation o pagpapalipad ng eroplano. "Ha? Aviation? Ano naman kinalaman nun sa amin?" Tanong ni Teban, nagkakamot ng ulo. Ngumisi si Kapitan Doro. "Malalaman niyo mamaya kasi mismo ang sponsor ng proyekto ay narito ngayon. Isang taong galing sa ating baryo na ngayon ay matagumpay na piloto." Biglang bumukas ang entablado sa gitna ng plaza. May nakatindig na banderang may logo ng isang malaking airline company. Tumugtog ang musika at ilang sandali pa, isang lalaki sa pilot uniform ang umakyat sa entablado. Matangkad, maayos ang postura at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Tahimik ang lahat. Walang kumikibo. Hanggang sa inabot ni Kapitan Doro ang mikropono sa kanya. "Mga kababayan," sabi ng lalaki, "ako po si Captain Ellison Cruz at ako po ang nagpasimula ng proyektong ito." Nagkatinginan ang mga tao. Si Nida, nanlaki ang mata. Si Berto, napahawak sa dibdib. Si Teban, napaatras at napamulagat. Si Ellison?" Bulong ni Nida. "Yung apo ng kalawangin?" "Oo nga," sagot ni Berto. Nanginginig ang boses. "Diyos ko, siya pala yung nasa eroplano kahapon." Mumiti si Ellison sa kanila. Ngunit hindi ngiting mayabang, ngiting puno ng kababaang loob at respeto. Marami pong nagsasabi noon, panimula niya, na ang pangangalakal ay trabaho ng walang kinabukasan. Pero kung hindi dahil sa isang matanda na tinawag nilang kalawangin, baka wala po ako rito ngayon. Tahimik ang buong lugar. Maging ang mga tambay na madalas ng bato noon kay Lolo Minyong ay tilang hindi makagalaw. Ang proyektong ito, pagpapatuloy ni Ellison, ay para sa mga tulad niya, mga taong marangal, masipag at hindi kailanman sumuko kahit nilalait ng lipunan. Ang Recycling and Aviation Outreach Program ay magbibigay ng trabaho sa mga mangangalakal habang tinuturuan ang mga kabataan ng tamang kaalaman sa teknolohiya at pagre-recycle.
Gusto kong ipakita sa lahat na walang maliit na trabaho kung malaki ang puso mo sa ginagawa mo. Habang nagsasalita siya, dumating si Lolo Minyong, nakasakay sa wheelchair, inihatid ni Kiko. Lahat ay napatingin. Ang mga dating tumatawa sa kanya ay biglang natahimik. Ang ilan ay yumuko. Ngumiti si Ellison at inabot ang kamay ng lolo niya. At ngayon, sabi niya sa mikropono, gusto kong ipakilala sa inyo ang inspirasyon ng proyektong ito, si Lolo Herminio Minyong Alcacid. Ang tunay na simbolo ng sipag at dangal. Biglang napuno ng palakpakan ang buong plaza. Si Kapitan Doro ay tumayo at sumigaw. Mabuhay si Lolo Minyong! Mabuhay! Sagot ng mga tao. Umiiyak na si Nida at si Berto ay napayuko. Hawak-hawak ang ulo. Si Teban naman ay tahimik lang, pero ramdam ang hiya sa mukha niya. Lumapit si Ellison sa lolo niya. Hawak ang isang plake na may nakaukit. Gantimpala ng karangalan kay Lolo Herminio Alcacid sa kanyang tapat na paglilingkod at inspirasyon sa kabataan. Inabot niya ito sa matanda. Nanginginig man ang kamay ni Minyong, mahigpit niyang hinawakan ito, sabay tingin sa mga tao. Maraming salamat po, mahinahong sabi ni Lolo Minyong sa mikropono. Hindi ko po inakalang darating pa ang araw na may makakakita ng halaga sa kalawangin kong kariton. Pero kung may natutunan ako sa buhay, yun ay ito. Hindi kailanman kalawang ang pawis ng marangal na tao. Tumayo ang mga tao at muling nagpalakpakan. May ilan pang lumapit para humingi ng tawad. Si Nida ay lumapit umiiyak. Lolo Minyong, patawarin niyo po ako. Noon, hindi ko kayo iginalang. Ngumiti lang ang matanda. Wala kang kailangang bayaran, Hija. Ang pagkilala mo ngayon, sapat na. Sumunod si Berto, halos di makatingin. Lolo, patawarin niyo rin ako. Nadadala lang kami noon sa tawanan. Tinapik siya ni Ellison sa balikat. Hindi po kailangang humingi ng tawad, Berto. Ang pinakamagandang paghingi ng tawad ay yung marunong ka ng magbago. Nagsimula ang seremonya ng pagbubukas ng proyekto. Ang mga makina sa tambakan ay pinaandar at ang mga dating walang trabaho ay binigyan ng pagkakataon. Ang baryo ay muling nabuhay. Habang bumababa ang araw at kumukupas ang liwanag ng hapon, magkatabing nakaupo sina Ellison at Lolo Minyong. Lo, wika ni Ellison, ngayon hindi na kalawangin ang tawag nila sa inyo. Ngumiti si Lolo Minyong, sabay sagot, hindi mahalaga ang tawag apo. Ang mahalaga, natutunan nilang may kinang pala sa kalawang. At sa sandaling iyon, sumipol ang hangin na dumampi sa kanilang mukha. Tila ba tinatangay ang lahat ng sugat ng nakaraan at pinapalitan ng bagong simula. Isang buhay na puno ng dangal, pagkilala at kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, matapos ang matagumpay na pagbubukas ng proyekto, unti-unti nang dumagsa ang mga taong gustong magtrabaho sa bagong tayong Recycling and Aviation Outreach Center. Lahat ay may dalang pag-asa. Mga dating tambay, mga kababaihang walang hanap buhay, at maging mga kabataang gustong matuto tungkol sa pagre-recycle at mekanika ng mga makina. Ngunit isang umaga, habang abala si Captain Ellison sa pag-iinspeksyon ng lugar kasama ang ilang mga engineer, biglang lumapit si Teban Gardosa. Bitbit ang kanyang lumang sombrero at bakas sa mukha ang pagkapahiya. Kasama niya sina Jinboy at Erning, parehong tilang hindi mapakali. Captain Ellison, nauutal na wika ni Teban. Pwede po ba kaming mag-apply dito? Tumigil si Ellison, tiningnan silang tatlo, at sa ilang sandali walang salitang namutawi. Ramdam ang kaba sa mga muka ng tatlo. Alam naming nagkamali kami noon. Dugtong ni Teban, halos pabulong. Masyado kaming naging mapanghusga. Hindi namin alam, hindi namin naisip na yung tinatawanan naming kalawangin pala
ang magtuturo sa amin ng leksyon. Bigyan niyo kami ng pagkakataon, Captain, kahit tagalinis lang. Basta't makabawi lang kami. Tahimik ang paligid. Ang ibang manggagawa ay napapigil din sa ginagawa. Pinakikinggan ang pagmamakaawa ni Teban. Sa dulo ng silid, nakaupo si Lolo Minyong. Nakangiti habang pinagmamasdan ang tagpo. Ellison, mahina niyang wika. Ang pagpapatawad ay mas mabigat kaysa paghihiganti. Alam kong marunong ka. Mumiti si Ellison at muling tumingin sa tatlo. Teban, Junboy, Erning, noong araw pinalo ninyo ng salita at tawa ang lolo ko. Pero ngayon, heto kayo, humihingi ng pagkakataon. Yumuko si Teban. Alam namin, sir. At kahit pagalitan niyo kami, tatanggapin namin. Ang mahalaga, makabawi lang kami sa kanya. Nilapitan ni Ellison ang tatlo at marahang nagsalita. Ang kalawang sa katawan pwedeng alisin, pero ang kalawang sa puso dapat ninyong pagsikapang tanggalin. Napatingin ang tatlo sa kanya, luhaan. Simula ngayon, dagdag ni Ellison, magtrabaho kayo dito. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagkakataon. Tanggap ko kayong lahat bilang mga bagong tao. Napaluhod si Teban sa harap niya at humagulgol. Salamat, Captain. Salamat po. Tumayo ka, sagot ni Ellison. Hindi ko kayo ginawang alipin. Ginawa ko kayong bahagi ng pagbabago. Ilang sandali pa, dumating si Nida katapang, nakapalda pa at may dalang supot ng prutas. Namumula ang mga mata niya, halatang umiyak bago pa man dumating. Lumapit siya sa harap ng entablado kung saan naroon sina Ellison at Lolo Minyong. Lolo Minyong, nanginginig niyang sabi, hindi ko alam kung paano ako magsosorry. Ang dami kong nasabing masakit noon, tinawanan ko pa kayo. Pero ngayon, ako naman ang tinatawanan ng budhi ko gabi-gabi. Tinapik siya ni Lolo Minyong sa balikat. Hija, kung alam mong nagkamali ka at kaya mong tanggapin yon, ibig sabihin malinis na ang puso mo. Humagulgol si Nida at lumuhod sa harap ni Ellison. Captain, kung pwede lang, makasama ako sa proyekto niyo. Kahit magwalis, maglinis, maghugas ng bote, gusto kong may silbi rin ako sa lugar na to. Mumiti si Ellison. Hindi ko tinatanggihan ang sinumang gustong magbago. Mula ngayon, Nida, bahagi ka na rin ng ating programa. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Lahat ay nakangiti, kabilang ang mga kabataang dati ginagawang katatawanan ang mga mangangalakal. Kinabukasan, nakita ng buong baryo ang malaking pagbabago. Si Teban, na dating tambay at lasing araw-araw, ay isa ng tagapamahala ng mga bote at bakal sa planta. Si Junboy at Erning ay naging tagapaglinis ng mga makinarya. Si Nida naman nagbabantay sa tanggapan at nag-aasikaso ng mga dokumento. Isang hapon, habang abala ang lahat sa trabaho, dumating si Ellison kasama si Lolo Minyong sa wheelchair. Kamusta ang unang linggo? Tanong ni Ellison. Captain, sagot ni Teban, pawisan ngunit nakangiti. Ngayon lang namin naramdaman yung ganitong klaseng saya. Yung tipong kahit pagod ka, may saysay yung ginagawa mo. Ayan ang gusto kong marinig, tugon ni Ellison. Hindi kailanman mababa ang magbanat ng buto, basta marangal. Lumapit si Lolo Minyong sa kanila. Tinapik ang balikat ni Teban. Apo, sabi niya, masaya ako sa nakikita ko. Akala ko noon, mamamatay akong iniinsulto. Pero ngayon, mamatay man ako bukas, alam kong may saysay ang lahat ng pinagdaanan ko. Napaluha si Ellison at sabay nilang pilingnan ang lumang kariton na nakadisplay na ngayon sa labas ng planta, may nakaukit na karatulang. Papala, ang kariton ng dignidad, simbolo ng pawis, sakripisyo at pagbabago. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang buong pananaw ng bayan.
Ang mga dating tinatawanang mga ngalakal ay ngayon ay iginagalang. Ang mga bata ay tinuturuan ng kahalagahan ng trabaho at disiplina. At si Captain Ellison, sa halip na umalis, ay nanatili muna sa San Vicente upang pamunuan ang programa. Tuwing hapon, makikita siyang nakaupo sa tabi ng lolo niya. Inagmamasdan ang mga dating kaaway na ngayon ay nagtutulungan, nagtatawanan at may direksyon na sa buhay. Lo, mahinahong sabi ni Ellison. Nakikita niyo ba to? Yung mga dating niyang nanlait, sila na ngayon ang tumutulong sa iba. Mumiti si Lolo Minyong. Apo, minsan hindi kailangang gumanti ng galit. Ang pinakamagandang ganti ay yung ipakita sa kanila na kaya mong magbigay ng pag-asa kahit nilapastangan ka. Habang lumulubog ang araw sa San Vicente, tila nagliliwanag naman ang kinabukasan ng baryo. Sa wakas, nabura na ang mga kalawang ng kahapon at napalitan ng kinang ng pagkakaisa, kababaang loob at tunay na pagbabago. Lumipas ang 3 taon at ang dating baryong San Vicente na minsan ay kilala sa tawanan at pangungutya ay ngayoy naging modelo ng pagbabago. Sa gitna ng bayan ay tumayo ang isang bagong gusali, Herminio Alcacid Recycling Foundation, pinangalanan ni Captain Ellison bilang parangal sa kanyang lolo. Ang pundasyon ay may layuning tulungan ang mga matatandang mangangalakal at batang lansangan na walang pamilya. May libreng tirahan, edukasyon at kabuhayan program. Sa harap ng gusali, nakatayo ang isang rebulto ni Lolo Minyong. Nakangiti habang hawak ang lumang kariton na naging simbolo ng kanyang marangal na buhay. Sa unang anibersaryo ng foundation, nagtipon ang buong bayan. Dumating ang mga dating tambay na ngayoy nagtatrabaho na sa planta. Dumating din si Nida, suot ang uniforme ng foundation staff, abalang nag-aasikaso ng mga bisita. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Lolo Minyong, nakasakay sa wheelchair. Mahina na ang katawan, ngunit buhay pa rin ang ngiti sa labi. Lo, bulong ni Ellison habang inaayos ang kwelyo ng polo ng matanda. Ngayon po, pangalan niyo na ang nakaukit sa pader ng pundasyon. Ngumiti si Minyong, hinawakan ang kamay ng apo. Apo, hindi ko kailanman pinangarap to. Noon, sapat na sa akin ang makaraos sa isang araw. Pero ngayon, heto ka, ipinagmamalaki mo pa ang pangalan kong pinagtawanan ng marami. Lo, sagot ni Ellison, ang pangalan niyo ang nagturo sa akin ng halaga ng dangal. Hindi ko lang po ito ipinagmamalaki. Ipinaglalaban ko po. Nagsimula ang programa. Tumayo si Ellison sa entablado at humarap sa mga tao. Sa kanyang likuran, nakapaskil ang malaking karatulang may nakasulat, From Rust to Respect. Mga kababayan, panimula niya, maraming taon na ang lumipas mula ng pagtawanan ng mundo ang isang matandang mangangalakal. Pero ngayon ang pangalan niyang tinawag na kalawangin ay naging ilaw ng mga nangangarap. Tahimik ang lahat habang patuloy siyang nagsasalita. Ang Herminio Alcacid Foundation ay hindi lang proyekto, ito ay alaala. Alaala ng isang taong nagturo sa atin na ang tunay na marangal hindi kailanman nadudungisan ng dumi o kahirapan, sapagkat huminga siya ng malalim, hindi kailanman kalawang ang pagpupunyagi. Ito ang kinang ng buhay ng mga marangal. Pumalakpak ang buong plaza. Ang mga dating mapanghusga, ngayon ay mga tagahanga na. Si Teban, na noon ay nambato ng kariton, ay isa ng supervisor sa recycling plant. Si Nida ay volunteer teacher para sa mga batang lansangan. Matapos ang seremonya, lumapit si Kiko, ngayon ay 21 na at nagtatrabaho bilang maintenance staff ng foundation. Captain, si Lolo po gusto kayong nakausap. Lumapit si Ellison sa loob ng opisina. Nandoon si Lolo Minyong, nakatingin sa larawan nila ni Mira at Ellison noong bata pa ito. Lo, gusto niyo po bang lumabas muna? Tanong ng apo. Umiling ang matanda.
Humina ang boses. Hindi na apo, dito lang ako. Masaya na akong makita ang lahat ng to. Umupo si Ellison sa tabi niya. Lo, salamat po sa lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating to. Mumiti ang matanda. Marahan niyang hinaplos ang kamay ng apo. Apo, hindi ako nang turo ng yaman. Ang itinuro ko lang, huwag kang manghamak ng tao. Yun ang tunay na kayamanan. Lumipas ang mga buwan at habang patuloy na lumalaki ang operasyon ng foundation, unti-unti ring nanghihina si Lolo Minyong. Ngunit hindi siya kailanman nawala ng ngiti. Tuwing dumarating si Ellison mula sa biyahe, lagi siyang bumibisita. Lo, sabi ni Ellison isang araw, may flight ako bukas papuntang Singapore. Pero bago yun, gusto ko pong ipaalam na lalagyan ko ng pangalan nyo ang isa sa mga bagong eroplano ng kumpanya. Tatawagi ko po itong Captain Minyong. Napangiti ang matanda. Tila lumiwanag ang muka. Apo, hindi ko alam kung dapat akong matakot o matuwa. Pero salamat ha, kahit sa hangin, madadala mo pa rin ako. 2 taon ang lumipas. Sa isang maaliwalas na umaga. Habang tumutugtog ang mga kuliglig sa paligid ng foundation, pumanaw si Lolo Minyong sa kanyang silid. Nakangiti siya. Mahigpit pa rin ang hawak sa lumang larawan nilang maglolo. Sa tabi ng kama niya, may maliit na papel na isinulat. Apo, salamat sa paglipad para sa ating pangarap. Ang buong bayan ay nagluksa. Ang araw ng libing ay parang piyesta ng respeto. Mga dating tambay, mga bata, mga mangangalakal at maging ang mga opisyal ng munisipyo ay nagsama-sama upang bigyan ng huling pagpupugay ang taong minsan nilang nilait. Sa harap ng puntod, tumayo si Ellison, nakasuot ng pilot uniform at tahimik na nagbigay galang. Lo, bulong niya, hindi ka kailanman naging kalawangin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami kumikislap ngayon. Ilang buwan makalipas, habang nasa cockpit ng isang komersyal na eroplano, inilagay ni Ellison sa gilid ng dashboard ang larawan ng kanyang lolo. Ang parehong larawan na hawak niya noong bata pa siya. Habang lumilipad sa himpapawid, naatinin siya sa ulap, sabay ngiti. Lo, eto na po ako. 2 pangako, tinupad ko pareho. Ang paglipad at ang pag-angat ng pangalan niyo. Sa labas ng eroplano, makikita ang mga salitang nakasulat sa gilid. The kalawangin who made us fly. At sa himig ng hangin, tila may boses na bumubulong mula sa langit. Paos, ngunit puno ng pagmamahal. Magaling, apo. Magaling. Sa wakas, ang dating kalawang ng buhay ay naging gintong kinang. Simbolo ng kababaang loob, pag-asa at dangal ng isang matandang tinawag nilang kalawangin. Ngunit kalaunay, naging inspirasyon ng buong bayan. Kung natapos ninyo ang pakikinig sa kwentong ito, mag-comment ng Lolo Minyong sa ibaba bilang respeto sa mga taong marangal ang hanap buhay kahit pinagtatawanan ng mundo. I-like ninyo kung naantig kayo sa kwento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabagbag damdaming istorya ng buhay, pag-asa at kabutihan.